Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang titulo po ng ating pag-aaral ay Sisidlang Luwad. At ang ating batayang talata ay sa 2 Korinto 4:7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ang ating talata ay may dalawang kataga akong napansin. Una ang salitang kayamanan at ikalawa ang katagang palayok. 15 na iba't ibang salin na Biblia ang aking sinangguni patungkol sa katagang kayamanan at 14 ay treasure ang ginamit sa English. May isa na ginamit ay wealth ang Bible in Basic English. At sa Tagalog ang Biblia at magandang balita Biblia ay kayamanan ang ginamit. Treasure or wealth mula sa original na salita ay thesaurus at ang salitang palayok sa contemporary English version at ibang translation ay clay jars ang ginamit. Sa NIV, jars of clay ang ginamit at sa Good News Bible, clay pots ang ginamit. At sa Tagalog natin, isang kataga na palayok. Ayon po sa 2 Korinto 4:2, ang katagang kayamanan ang tinutukoy ay ang ebanghelyo o mabuting balita. At ang mabuting balita o ebanghelyo ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa ebanghelyo ni Juan 1:1, ipinakilala ng Panginoong Hesus sa katagang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at maliwanag sa talata na Diyos ang salita. Nilinaw din ng ebanghelyo ni Juan na nagkatawang-tawang salita o ang Panginoong Jesucristo sa Juan 1:14. Kaya si Jesucristo ay totoong Diyos at tao at halos 33 taon na nakipamuhay sa atin bilang tao at Diyos. Sa edad na 30 taon ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, nagsimula siyang mangaral, humirang ng mga apostol at maraming kumilala sa Kanya. Mayroon din na ayaw maniwala sa Kanya at marami ang umuusig sa Kanya. Ipinahuli siya ng mga pangunahing leader noon ng reliyong Hudyo at mga sekta ng Pariseo at Saduseo. Pinahirapan at ipinako sa krus. Namatay siya at inilibing, ngunit ng 3 araw ay nabuhay, napakita sa mga alagad at sa 500 kabatiran. Halos 40 araw siyang namalagi parito sa lupa mula nang siya bumangon sa kamatayan bago umakyat sa langit. At nangakong pariritong muli para puhanin ang mga nanalig sa Kanya. Lahat ng aking nabanggit ayon sa maraming marurunong sa Biblia ay ang kabuuan ng ebanghelyo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Palayok, figure of speech, tumutukoy kay Pablo at kay Timoteo batay sa 2 Korinto 1:1. Base ito sa wika ni Pablo at paggamit ng panghalip na kami sa 2 Korinto 4:7. Si Pablo at Timoteo ay pinagkatiwalaan sa pangangaral ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hinahiling tulad po ni Pablo ang kanyang sarili at si Timoteo sa isang luwad na palayok. But is fragile, vulnerable. Ang palayok na luwad ay babasagin, marupok, mahinang klase kumpara sa ibang gamit na yari sa bakal na nasa kusina. Para kay Pablo sa kaniyang pakilala sa sarili na iniambing sa isang palayok na luwad ay isang mapagpakumbabang puso. Inaamin ni Pablo na ang lahat ng nagawa niya sa church planting, pagpapalago ng lokal ng kapulungan, lahat ng kanyang dating sa salita ng Diyos ay hindi galing sa Kanya kundi sa Panginoon lamang. Ay galak sa kanyang puso dahil alam po niya na kahit siya isang maumay na instrumento ay naging kagamit-gamit
para maipakilala ang Panginoon at maranasan ng marami ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang naisipabot ng Diyos sa ating pag-aaral? Absolute ang Biblia tungkol sa turo sa ating Panginoon na siya ay Diyos na nagkatawang tao, Juan 1:1, 14 at 18. Kaya at ang Panginoon sa Kristo ay totoong Diyos at tao ayon sa unang Juan 5:19-20. Ang term na absolute, ibig sabihin, hindi mo pwedeng baguhin o tanungin dahil firm siya. Kaya ang turo ng Biblia tungkol sa Panginoon sa Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao ay hindi pwedeng tanungin at baguhin. Bilang instrumento ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat na naglilingkod sa gawain ng Panginoon, tulad din tayo ni Pablo na fragile at vulnerable. Ang tanging Diyos lamang ang nagpupuno at pinagmumulan ng ating lakas at talino sa lahat ng aspeto ng ating paglilingkod. Ang nais ng Panginoong Jesucristo na ating gawin ay makilala siya ng lahat ng Panginoon at tagapagligtas at patuloy na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mga gampanin. Ang Diyos po ang patuloy na magpalago ng kanyang mga aral sa ating puso. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.